Oras? 1 hour. Ilang oras ulit? Yeah. Oh, so ito totoo ito. Naalala ko kasi yung kami ng misis ko ay pumunta sa isang mall. May humira sa amin. Sabi 15 minutes lang daw. At kami daw ay may sasabihin lang daw na 15 minutes para ma-promote sa amin yung produkto. Hindi, 15 minutes lang. Tapos sabi sa akin, ilang minuto? 15 minutes. Sige, pagpasok ko doon, kayo po i-lecturean po patungkol sa produkto, 15 minutes. Ilang minuto? 15 minutes. Tapos ang nangyari 3 oras. Hindi kami pinalabas. Yung pala yung prudential insurance. Yun po ang inano sa amin. 15 minutes daw, 3 oras. Pero dito, 1 hour is 1 hour. Sakto. Hindi hindi porke Christian. Pero nga ako nakita nangangaral Ang sabi niya ito na yung conclusion ang daming conclusion Di ba? Ito ang aking conclusion. Tapos mamaya-maya, may conclusion pa pala ulit daw. Ang haba. Di ba? May ganun Tawa ko lang, ikaw din. Sige. Ang ating pong tatalakayin ay 7 possible problems that you may encounter with your 12 disciples. O kaya with your primary 12. 7 problems you may encounter with your 12. Yan. Importante na ma-prepare tayo dito para hindi tayo nakukulture shock. Kasi alam natin, iba-iba ang ugali, iba-iba ang character, iba-iba ang temperament, di po ba? Iba-iba ang personalidad ng ating pong mga taong nakakasalamuha at lalo na pinili natin to be a part of our primary leaders. So, dahil po iba-iba ang kanilang personality, iba-iba ang kanilang temperament, iba-iba ang kanilang character, kaya talagang may umusbong na problems patungkol dyan. At ikaw din, iba rin ang iyong personality, di ba? Kaya may clash, nagka-clash, yung pong mga personalities ng bawat isa. At ano itong mga common hindrances na pwede po nating ma-meet at maraming iba sa inyo yung na-meet na ninyo itong problem na ito, yung iba hindi pa lumilitaw, maaaring to follow pa lang itong problem na ito, sa patungkol sa iyong 12. Number 1, na common problem ay the 12 are not used. Okay? They are not used to having a leader. Hindi sila nasanay na mayroong taong personally na sa kanila ay sumusubaybay o kaya ay nagtataguyod sa kanila o nagpa-follow up sa kanila. Actually, na-born again ako ay 1980, January 25. 1980 ako na-born again. Pero, wala pong talagang taong nagtiyaga sa akin. Walang taong nag-personal disciple sa akin. Walang taong nag-check ng aking prayer life. Walang nag-check ng aking devotional life kay God. Wala namang bumibisita sa akin. So, hindi ako sanay na merong leader. Kaya, isa yun sa tinatanggi ko nung araw sa G12. Actually, ayaw ko ng G12 before. At nung nagmi-meeting sa bahay nila Ate Olive patungkol sa pag-i-embrace ng G12,
doon ang plano sa isip ko noon. Ngingiti-ngiti ako, sabi ko, magtetender ako ng resignation sa UFCTC tsaka sa Aldersgate. Kasi bakit? Dahil alam ko nga na meron magme-mentor sa akin. Siyempre, pagpapasabit ako sa isang leader, hindi naman ako nasanay sa ganun eh. Di ba? Na yung aking divo o kaya naman ay kinakailangan once a week ay may mentoran ako ng aking leader. Wala, di na ako lumaki sa ganung bagay. Ang iisip ko, magkakaproblema sa akin yung magbe-mentor sa akin. At maaaring magkakaproblema din ako doon sa mga ine-mentor ko. Kasi bakit? Hindi naman kasi ganun ang sistema. Ewan ko lang kayo, kung kayo ay kaya kayo naging ganyan, ay sapagkat may isang taong nagtiyaga sa iyo. Dinadalaw ka once a week, kinakausap ka parati, sinesharean ka, sinusubaybayan ka. Meron bang gano'n na naranasan kayo? Wala po. So, we are not used to having leaders. Yan po ay isa sa mga nakita ko na napaka-problema. Okay? Kaya nga, noong iniisip ko ito, sabi ko, Panginoon, kinakailangan may magme-mentor sa akin. Nagpastor ako, yan ako nagme-mentor sa akin, para nagturo sa akin eh. Di ba? Para bagang ganito, nakasundan na ako, ba't ako kailangan ko pa ng iba? Nakapagtayo nga ako ng iglesia eh. Nagkaroon ng mga may susubaybay pa sa akin. Yun ganun. Hirap po nun, di ba? Mahirap yan. Tapos ganyan, kukuha ka ngayon na magme-mentor sa'yo. Kaya, isa po yan, lalo na kung kayo ay mayroong mga inaalagaan na mga leaders ninyo na 12. Kasi, may na-born again yan. Usually, hindi ikaw mismo ginamit sa kanya para ma-born again. Isa pa yun. Di ba? Hindi ikaw ang ginamit ng Diyos sa kanya, ibang tao. Tapos, siya, ika nga sa church mo, naging aktibo hanggang sa na-promote sa pagiging member ng council. Ngayon, siyempre, pastor ka ngayon. So sabi, you need to form your 12. Hahanap ka ngayon sa church kung sino yung 12. Alam mo namang iba-bypass mo yan, magre-rebelde yan. Pag binaypass mo. Kaya nga pagdating sa meeting ng konseho, minsan ang pastor binabaliwala sa meeting. Bakit? Hindi kasi sila na-use na may taong humawak sa kanila. Di ba? Ba't nakatingin kayo sa akin? Di ba? Minsan sa konseho na ganyan, para mas marunong pa sila sa pinaka-pastor. Kasi bakit? Dapat unawain niyo maigi. Yung mga taong yan, lumago yan, lumaki yan, wala pong talagang taong humubog, nag-leader sa kanya, humawak sa kanya. Tapos ngayon, namiyang ka. Di ba? At magli-leader sa kanya. Malaking problema po yun sa isang leader. Yun po. Kaya kinuha mo member ka ng konseho ko sa church, sabi mag-GG12, pag binaypass kita, malaking problema ko dito pag binaypass ko, kung mapera pa. Di ba? Kukunin ko siya ngayon. Okay? I want you to be part of my 12. Bagamat ako ay pastor niya, pero hindi ko siya personally na, di ba? Sinisharean, dinadalaw, hindi ako mismo nagpalago sa kanya, pero part siya ng 12 ko. Di sinama kita ngayon. For example, sinama rin kita ngayon. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ngayon kapatid, once a week tayo mag-meet, and I want, itong dibo ninyo, I want to check it every week. Kapatid, ibig sabihin pastor susubaybayan mo ang lahat ng ginagawa ko. Ang hirap nun. Yan po, kapatid. Nagdyan po pumapasok yung problema. Kasi, katulad ko, kinakailangan alam ko ang prayer life ng 12 ko. Siyempre, chinecheck ko yan. Kung nag-pray ka ba ngayong umaga? Nagdibo ka ba ngayong umaga? Kamusta ka na? Anong ginagawa mo ngayon? Magte-text ka, anong ginagawa mo ngayon dyan sa bahay? Ito po, pastor, nagluluto. Baka nakalimutan mo magbibo. Pero kung hindi ka nasanay, ano ba naman yun? May ginagawa? Chichik-chak ng chat.
Gumagulo naman ako, wala naman nag-check sa akin eh. O yan po kapatid. Kaya usually, makikita mo, yung tao, parang ang hirap mong pasunurin. Ang hirap pasunurin. Maski sa mga cell leaders natin, lalapit sa akin yung cell group leader, sasabihin, Pastor, pwede po bang ipamigay na lang itong dalawa kong cell member? Lipat ko na lang po doon. Bakit? Kasi sinasabihan ko magdibo eh. Ngayon hinihingi ko yung dibo, ayaw ibigay sa akin. Siguro hindi nagdidibo, hindi ako sinusunod bilang leader, sabi sa akin ng cell group leader. Sabi ko kako, ewan ko na kung may papayag ng ibang kukunin nila. Kasi kako, yung nasa ilalim mo, matagal na rin Christian eh. Matagal na rin mananampalataya. Sabi ko, kilala ko yan, lumago yan, wala namang leader. Kaya ngayon, walang sinusunod na leader. Yun po, walang sinusunod na leader. Ewan ko lang kayo. Yung ibang 12, na-check nyo yung dibo nila. Na-check nyo. Yung iba, hindi gumagawa ng dibo. Yan. Yan po, isa sa mga problem na yan. Bakit? Kasi, hindi sila sanay na mayroong kumukulit sa buhay nila. Kasi nagiging makulit ka tuloy. Yung dibo, kaya pagkaharap, yung dibo ninyo. Bakit ninyo, hindi nila ginagawa yung dibo? Siyempre, sasabihan mo yan. Kaya, ang hirap po, mga kapatid. Nasanay kasi na wala silang pinapasakupan. Anong nakita kong magandang solution dito para magpasakop itong mga taong ito? Kasi hindi sila sanay eh, na may nag-leader sa kanila eh. Tingnan mo nga naman, di ba? Nasa bahay yung tao. Bigla na lang, tetext ka, pupunta ka. Kaya pagdating mo, pinabusa ka ng pinto, kitang-kita mo, hindi ka accepted eh, nung isa sa 12 mo eh. O ano na yung pastor? Tutulog ako eh. Tutulog ako eh. Isip-isip mo lang, di ba? Para bang sinasabi na, storbo naman ito. Pahinga eh. Inangabang ayaw ko sa mga G12 na yan eh. Yung ganda, papakialaman yung aking privacy. Kasi hindi sila nasanay. Hindi sila nasanay na meron pong nangangalaga sa kanila. Kinikwento ko sa inyo, mga tunay na pangyayari yan. Hindi yan gawa-gawa. Tunay na nagaganap po yan. Ngayon, hindi pa nagaganap sa iyo, kapatid, pero palapit na. Nagbanta. Oo. Totoo yan. Lalo na yung lagi mong kinukulit mo lagi sa dibo. Susunod yun. Mag-resign na yung sa 12 mo. Ayaw nang mag-ati ng cell member mo. Kasi aisipin nila. Kasi yun, lagi akong inahano sa dibo eh. Alam mo, ang number 1 problema ngayon sa cell, yung paggawa ng dibo. Yan po, number 1, ayaw sumunod ng iba. Ayaw! Tingin sa kanila, abala. Tsaka, ano ba naman yan? Parang hinahamakan ako sa leeg. Kasi ganun naman talaga ang gagawin eh. Tututukan ka talaga, pagtsatsagaan ka talaga. Kaya ang mga cell, sa akin naman, sa 12 ko, siguro mabibilang lang, mga 2-3 lang ang may ganon. Pero yung sa mga cell leaders namin, naku, talagang sinusukan na nila yung mga cell members nila. Pastor, baka pwede kong ipamigay na lang. Ayaw po talaga mag-divo, pastor eh. Tsaka ayaw nila yung bang ite-text, may lakad daw. Ayaw. Kasi nga, hindi nasanay eh. Ngayon, ito, naisip kong solusyon. Huwag kang lumagay sa kanya bilang isang leader. Kasi hindi nga siya nasanay. Barkadahin mo. Barkadahin mo siya. Yun po nakita kong technique dito. Yun din ang sinabi ko sa mga cell group leader namin. Alam nyo, kaya ko rin nabuo itong topic na ito dahil nga doon sa mga nararanasan. Ano yung makakagawa naman kayo ng topic eh, based on experience eh. Di ba? Bakit sabi ko nga doon sa cell group leader namin,
kaibiganin mo, barkadahin mo. Wag yung ang dating sa'yo, parang leader at member siya. O, hindi mo, di pa na ibibigay sa akin eh. Nagpe-pray ka ba? O. Opo, o ilang oras? 1 minute lang po. Hindi ganun. So talagang, di ba? Kaya tuloy yung iba rin, naman ng mga cell members naman, lumalapit sa amin ng misis ko, nagpapalipat! Pastor, pwede ko ba kaming lumipat doon sa isang cell leader? Kasi yung cell member namin, lagi na lamang dibo, mukhang dibo eh. Lagi silang chinecheck. Kaya, naiintindihan mo na hindi kasi ng mga nagsilaki. Alam niyo, malaki mga problema natin dito. Lalo na yung, sa inyo, di ba? Siyempre, yung transition ninyo. Amen po ba? Lalo na kung kayo ay mga datihan na yan. Tagal na mga naglilingkod yan. Siyempre, yung transition ninyo, pipili ka ng 12 doon, di ba? Tapos sa 12 nila, papailalim mo yung iba doon. Di ba sa kanila? Di ba tama naman yun? Ang hirap pa rin. Kasi hindi naman yun sila nasanay na ganoon, na may leader sa kanila. Silang leader sa sarili nila. Di ba? Magigising sila. Di ba? Katulad yan, pag meron kang 12 mo, siyempre may usapan, o kailangan 4, gising na kayo, ha? Sa kanila, malaking problema yun. Ba't nagkaroon ko ng leader? Alas 4, pinagigising ako? Malaking problema yun. Buti kung meron silang anointing ng langgam. Di ba? Di ba? Buti kung meron silang anointing of the ant. Di ba, Brad? Oo, ang ant, sabi nila, walang leader, di ba? Walang hari, walang supervisor, pero kusa na naghahanap sila ng kanilang makakain. May kusang palo. Amen po ba? Hindi na kailangan ng leader. Napakaraming tao ngayon, walang anointing ng langgam eh. Walang kusang palo na gawin nilang isang bagay. Yun po, akala pinakikialaman po sila. Kaya barkadahin ho ninyo, mga kapatid. No? So number 1 yan, they are not used to having leader. Ayaw sumunod sa inyo. Mapalad kayo pag sumusunod sa inyo. Number 2, ito po, common hindrances why your 12 can follow you. They have negative experiences with people. They have negative experiences with people in authority in the past. Kaya ang hirap silang pasunurin at minsan wala rin tiwala sa iyo. Kasi meron silang mga hindi magandang karanasan. Yun po, pwede yun. Sa dati nilang naging leader. Ay, pagka ganyan po ang 12 mo, talagang mabigat na problema yan. Lalo na kung yung isa sa mga sinesel group mo ay biktima ng manipulation and abuse ng dati niyang leader. Na kung saan kapatid ay nauutangan, tapos hindi nababayaran ng leader, and then ngayon, di siyempre, no? Nakalipas na yun. May sama, maraming galing sa ibang church eh. Napunta ngayon sa church mo, no? Okay, so ngayon mag-G12. Di siyempre, hindi naman pag umakatun sa church, acquaintance lang yung sa inyo. Ngayon, nakita mo, aktibo yung tao, kinuha mo as part of your 12. Di siyempre ngayon, kinuha mo siya as part of 12. Wow! Nag-iisip ngayon yun. Ba't kaya ako pinili? Palagay ko baka yung dati rin na gano'n eh, i-close ako, siguro uutangan din ako nitong pastor kong ito eh. Okay, itong leader na ito eh. Totoo po yan, may mga doubt na yan. May pag-aalinlangan na yan sa'yo. Dahil una, wala na siyang tiwala eh, sa ibang leader. Kaya suspiciosa siya ngayon siya. Kaya may gift siya ngayon, the gift of suspicion. No? Yung gift niya, gift of suspicion. Lalo na pag sinabi pa na
lalaki, Brad, ano bang time ang availability mo sa Lunes? Isip siya, mukhang gusto akong i-close ni Pastor, Siguro may nagamdahan din sa bahay ko dun, healing siguro yan. Kasi yung mali yun experiences niya before Kasi sabi niya, kahit available, Pastor, marami ako kasing gagawin Kaya ikaw tuloy, parang hirap na hirap ka doon sa 12 mo, paano mo siya mawiwin? Ganyan po, mawiwin yung kanyang kalooban. Hindi po porque may 12 ka, di ba, malapit agad sa inyo? Hindi po yan. Hindi lahat porque meron kang dinidisciple, may sinesal-group ka, ang lapit-lapit sa'yo. Hindi po, kapatid, tandaan niyo po yan. Magtataka ka, bakit parang may mall? Alamin mo ang dahilan. Maaring isa ito sa dahilan. Yung isang member mo na yan, ay mayroong dati ng karanasan sa isang leader niya na na-manipulate siya. Kaya ngayon, feeling mo, pinipilit mo isiksik ang sarili mo sa kanya. Kasi nga, siyempre, ginugro mo siya na kailangan mag-disciple ko ito Pero nararamdaman mo, di ba, doon mo na lumalapit ka, parang lumalayo naman siya. Kaya nag-iisip ka, pwede kaya palitan ko lang kaya ito. Di ba, no? May ganun na, palitan ko lang kaya ito. Pero hindi mo na nalaman, kaya siya ganun, meron siyang previous negative experience with her past or with his past leader. Kaya kailangan inaalam po ninyo ang patungkol diyan. Kasi meron din akong isang kilala. Nangyari yan dyan sa Commonwealth. Kaya itong pamilyang ito, nang pumasok sila sa G12, yung church nila, ayaw nila na mapabilang sa kanino mang cell leader. Kahit na ina-approve sila nung kanilang pinaka-pastor na kung maaari ay mapabilang sila sa cell group sa church, i-ignore lamang tong pamilyang ito. And then, niloob ng Diyos na makausap ko yung family. Kasi nabanggit sa akin nung kaibigan kong pastor sa Commonwealth. Bakit? Para sinasabi kasi sa akin na, Pastor Perdi, yung pamilyang ganito, ang hirap namin i-ano sa cell group, ayaw. Ako, alam mo, basta pag nakausap ko, maaaring madig natin kung ano yung problema nila. Bakit parang ayaw nila na mag-join sa mga cells? Ayan, dapat tungkulin nyo rin yung alamin. Inalam ko ngayon. Sabi ko, bakit po hindi po kayo sumasama sa mga cell po, ang church po ninyo? Ganda po, lumalago po yung cell grouping po ninyo. Ito na, masasaya. Ito na, nag-open na po yung anak, si Aaron. No? Bagay, hindi nyo naman kilala. Bamagitan ko ng pangalan, si Aaron. Sabi ni Brother Aaron sa akin, alam mo, Pastor, kasi galing kami sa isang church. Yung nakilala ng mama ko, yung isang pastora na nag-move sa prophecy. Di naging close ng mama ko, doon na rin kami nakakin ng church. Tapos, dumalaw sa bahay, si mama naman kasi mapagbigay, sabi yung kwadro na mamahalan daw yung kwadro, kakahalaga ng mga siguro, mga 30,000 yun ganda sabi daw ng pastora na, wag ganda naman ito, alam mo, sabi ko lang pinagpipray sa Panginoon yan na may magbigay sa akin ng ganyan. Ito namang nanay daw niya, ganun ba pastora? Sige, kunin lang ninyo. Binigay ngayon. Nag-away daw sila mag-ina patungkol doon. Later on, sinasama yung nanay nila sa mga prophetic conferences, nitong sinasabing pastoro na ito na parang propeta, hanggang po sa lumaon, nahuli yung loob ng mother niya. Aba, alam niyo po, naubos po ang loob ng bahay nila. Hindi po ito gawa-gawa kwento naubos ang loob ng bahay. Ang tatay, nasa Saudi po ang tatay
Kaya nangyari nag-backslide ang family ito. Yung mother, sasabarin ng loob dahil po yung na-realize din niya na naloko din siya. Nung kilala ko po kasi yung pastora na yun. Nagpapastor pa rin po? Yung pastora, oo. Tinatawagan pa ako. Kasi kaibigan ko yung pastora na yun na nagbunggob sa prophecy. Kasi naman pag nag-prophesy, nangyayari. At saka talaga pag nagpahayag sa'yo, naman sabihin, Brad, nakakita ko na mukhang bibigyan ka ni Lord ng isang bahay, gito. Nangyayari. Kaya nangyari tuloy, parang na-hypnotize doon sa ganong gift. Kaya yung nanay, lahat na nangangingin. Hanggang po sa nawala ang gamit sa bahay. Dumating yung asawa, nako, bola din yung asawa. Nag-awa yung mag-asawa. Tapos yung mga anak tuloy yan. Hanggang sa nawala sila kay Lord. And then napunta sila ngayon doon sa isang kaibigan ko rin pastor na nag-embrace ng G12. Ayaw nila ngayon mag-join sa G12 nga. Because of the past experiences. Gusto pa man din kunin ng pastor na yun, ng kaibigan ko, yung tatay at saka yung mother naman, mga mother to na, ayaw ho talaga. Ayaw nila magpasubmit sa G12. Because of that experience. Gusto mo lang magpapayag niya sa pastora sa nangyari? Deceive yung pastora na yun eh. Nakakausap ko ho yun. Napasama yun kung alam niyo yung SOAR teaching nung araw. Yung SOAR, S-O-A-R, yung School of Apostolic Revelation nila na binan sa buong kasama po yun yung pastora na yun. Tapos kinikwento ko sa inyo. Ganun po. Kaya kayo, pagka sa prophecy, pag agad kayong madali mag-manipulate po eh. May mga gifts na ganyan, wag kayo basta bibelieve. Ayusin niyo muna yung character, yun ang tignan ninyo, yung character, hindi po yung operation ng power. Ako, naniniwala ako sa prophecy dahil paborito ko yun. Yun ang gusto ko eh. Pero, hindi yun ang batayan para spiritual yung tao. Karakter. Amen. Bakit? Yun, ang dami nang naluko ng pastora na yun eh. Asawa nga ni Judge Pamaran eh. Naluko din niya. Hiniraman niya ng pera. Paano mo nalaman, pastor? Chismis na yan ah. Hindi. Ako mismo nilapitan ni Mrs. Pamaran. Sabi sa akin, pastor, alam ko, kilala mo yung si pastora. Oo. Baka naman nakikita mo. Bakit to? Kasi, pinakitaan niya ako ng cheque. Yung cheque niya, sabi niya, post-dated. Lalamanan pa daw yun. Ngayon, yung cheque na yun, may ibinigay daw sa kanya. Pangalan mismo ng pastora nakalagay. Yung bibigay, post-dated. Meron to babayaran 15,000. Kung meron, paluwalan mo muna ako. Tapos ibibigay ko sa ito yung checking ito. Di ba na post-dated? Wala palang account. Gawa-gawa lang. Di ba? Tapos nagkakandak din ng ganitong seminar yung pastora. Nagkakandak ganitong seminar. May naka-attend doon. Kakilala ko, sabi sa akin, pastor, anointed si pastora, oh. Nagbabagsakan yung mga tao. Pag tinaas ang kamay na ganyan, bagsakan, oh. Iyakan yung mga tao. Isip-isip ko kako, grabe yung kapangyarihan nun, ah. Hinahabol ni Mrs. Pamaran. Asawa ni Judge Pamaran. Nangloko ng 15,000, ngayon isang tinaas lang ang kamay, bagsakan yung mga tao. Ako, matagal pa ako nagtataas
ng kamay, walang bumabagsak. Diba? Kaya iniisip ko tuloy, aba, dapat pala manloko din. Cut. Hindi po. Ano sinasabi ko sa inyo? Di ba? Kaya wag kayo basta bibelieve sa power. Character is very, very important. Yun nga, ako nagkakada ako ng prophetic ministry, prophetic institute. Pero, balance. Amen? Character ang binibigyan namin ng emphasis. Ayan, no? Kaya tuloy, ang dami ng mga namang problema ngayon ng mga pastor sa kanilang mga leaders kasi hirap na hirap sila na mahuli yung kalooban ng kanilang mga members. Hindi katulad nun, di ba? Atin ka nung araw, wala pang J-12. Atin ka sa church. Di ba? Pagkatapos ang gawain, uwi na. Sa bahay. Di ba? Sa bahay. Walang tumatayo. Pumasok ang G12, di ba? Ay, talaga namang cell group weekly. Di ba? Talagang tatawagan ka, i-text ka, kailangan mag-attend ka. Ganun po eh. Siyempre, yun ang iniiwasan ng iba. Ito na naman. Kaya yung family yun, ang tingin nila, tuloy, sa lahat ng mga pastor, manuluwag. Saka saking. Mahilig sa pera. Ha? Oo, mas maganda ang pera. Kaya lang ang problema, pag hinawakan ka ng pera, yun ang masama. Dapat ikaw humawak sa pera. Okay? Ngayon, ito ang nakita kong solution dito eh. Kung na-encounter ninyo na may mga members kayo, may sinidisciple kayo na parang nararamdaman ninyo may wall. Hindi ka makapasok sa kanya. May wall siya. Bagamat kinakausap mo, pero may wall eh. Naramdaman mo, bakit kaya? Sana mag-open sa inyo ng mga bagay na ito. Una, pwede nang isabihin sa iyo na, alam mo, pastor, pasensya ka na, kaya ako ganito. Na parang aloof ba? Parang hindi ako masyadong close. Kasi hindi ako nasanay na may may nangungulit sa akin, may nagtuturo sa akin, di ba? I'm not used to having a leader eh. Ikalawa, probably, sasabihin sa'yo, sorry pastor, because I have an experience sa mga dati kong leader na hindi maganda na manipulate ako. Siyempre, may phobia ngayon, siyempre, lumalapit kayo, baka pastor, iniisip ko, di ba, may layunin kayong iba sa akin. Yan po yun. Ikatlo, kapatid, self-righteous. Okay. Ikatlong problem that we may encounter with our 12 is self-righteous. Pagiging self-righteous ng tao. Ito po yung taong not willing to be corrected. Ay, may mga ganyan. May mga ganyan pong tao. Pagka sinasabihan mo, ano agad, sa harapan mismo ng cell grouping ninyo, mga katwiran. Tsaka nakikita mo na nagdaramdam agad. Ito yan. Ayaw pong pa-review. Kahit personal. Ayaw. Lagi may katwiran. Isa po yan, kapatid, sa pwede natin ma-encounter. Self-righteous. Sa totoo lang, may 3 kinds of spots sa buhay ng isang tao. One is blind spot. Itong blind spot na ito
ito yung tao mismo, he believes that he is right when he is wrong. Ang paniniwala niya, tama siya. Pero sa totoo lang, mali siya. Blind spot yun. Meron siyang hindi nakikita sa sarili niya. Nako niya? Blind spot yun. Yan, mga ganyan, mga self-righteous eh. Pero mahusay makakita ng mali yan ng ibang tao. Pero yung sarili niya, hindi niya makitaan ng mali. Maraming maipipintas yan sa tao eh. Pero yung sarili niya, hindi niya nakikita yung dami ng kapintasan. Ang tawag doon, may blind spot. Ikalawa naman is the dark spot. Dark spot. D-A-R-K. Dark spot. Ito naman, nakikita ng tao. Yan. Yung mga hindi ayos na karakter ng tao. Diba? Nakikita nila, alam nila may dark spot. Tapos yung tao na concern, okay lang sa kanya yun. Okay lang. Alam nga, ganun siya. Pero nakikita ng tao yun. Yun. At ang ikatlo, hidden spot. Ito naman, itinatago niya. Meron siyang weaknesses na itinatago niya. He is aware of that spot sa buhay niya. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Aware siya. Alam niya, meron siya nun. Kaya lang, tinatago niya yun. Tingnan niyo yung self-righteous ng tao, di ba? Hindi niya aaminin yung kanyang weakness. Pero alam niya, meron. Nakaya niya? Tinatago niya yun. Hindi ako ganoon. Sabi lang nila yun. Pero sa totoo, alam niya. Alam niya, tinatago lang niya. Uy, nabubuko ako ha. Isip-isip niya, nabubuko ako ha. Yan po kaya po, yung self-righteousness, nahayag dun sa tao kasi meron siyang 3 spots sa buhay niya. Yung blind spot, yung dark spot, at saka ano yung katlo? Hidden spot. Kaya sa mga members natin, sa 12 natin, sinishare natin yan. Kaya nga dinidisciple mo sila Tuturuan mo ngayon yung 12 mo. There are 3 kinds of spot. Hindi spot sa baga, kanyo. Hindi mga spots sa mukha. Hindi mga spiritual spots to sa buhay natin. Baka meron kayo niyan. Kasi para alam noong ating mga dinidisciple, para matanggal yung self-righteousness na nasa kanila. Amen? Isinisshare natin yan. O baka meron kayong blind spot sa buhay ninyo. Paliniwalag mo ngayon yun. Yung blind spot na yan. Di ba? Baka iniisip mo, lagi kang tama. Sa totoo lang, mali ka naman. Yun. Di ba? Okay. May nilutunan ba tayo kahit konti? Salamat naman sa Diyos, meron. Number 4. Alam niyo, mahirap pag ganitong oras, nakakaantok to. Lalo na nagdidilim-dilim. At ang hangin ay umiihip. Kaya ginagawa ko ng paraan para magising tayo. Pati ako, para magising din ako. Baka mamaya ako rin antukin. Baka nag-work kayo lahat. Baka nakapikit na pala kayo. Mamaya yung nangangaral, patahimik din. Sarap sarap matulog ngayon, no? Feeling, no? Wow, di ba? Makulimlim. Sarap uminom ng coffee. Yeah. Inang itong oras. Di ba? Ano to? Peligro to
Kaya pinipilit na maging buhay, maaari ang pangangaral. No? Number 4 is, they are proud. Proud. Yan, no? Ika-4 na pwede mong ma-encounter na problema, proud. Mayabang. Proud. Anong proud? Proud. Piano, hindi. Ang labo naman ng tenga mo eh. Ang labo ng tenga. Okay? Ha? Okay. Katawa tuloy ako. Ika-4 na pwede natin ma-encounter, yan, yung pride sa ating 12. Naku, ang hirap i-deal yun. Lalo na kung napasama sa iyo, yung napili mong 12, for example, napili mong 12, abay, pinagmamalaki yung kanyang educational attainment, natapat, halimbawa, pastor ka. Nagtapos ka ng seminary, yun lang. Ito kapatid, nagdo-doctorate. Sa secular field. Doctorate siya. Yan ang hirap, oh. Problema mo yan. Pumili ka ng nagdo-doctorate, eh. Ito po yan, educational attainment. Minsan, yan po ang problema. Meron kaming isa sa church. Tuturo siya sa PNTC. Ano ba yung PNTC? Philippine. Dito sa ano yan eh. Sa Tondo meron eh. PNTC. Di bale siya ang dean. Dean siya dun eh. Sa business education. Member po natin. Tagtapos siya ng pagka-doktor. Nilapitan ko. Hindi pa ako kompleto sa 12 noon. Kako sabi ko, baka po pwede kayong mapabilang po sa aking 12. Di ba, no? Sabi ba naman sa akin? Busy ako. Sabi mo sa akin, busy ako. Alam mo naman, doctorate ito. Hindi na ako kumibo. Di ba? Buti lang, hindi ko kinuha. At buti lang, hindi pumayag. Di ba? Pagka ganyan, kung problema mo yan. Yari ka to. Pag pumayag yun, sabi ko, buti na lang. Kasi pagkausap mo humble naman eh. Kaya sabi ko, kukunin ko nga siya. Kukunin ko kaya siya. Wala namang go signal si Lord. Kaya lang na-impress ako sa kanyang, di ba? At least man lang, di ba? At least man lang sa aking 12, may masasabi ako. Pag nangaral ako sa UFCTC, masasabi ko, ma-illustrate ko na may 12 ako, doctorate. Di ba? Gumana na naman yung pride ko. Di ba? Yun ang layunin ko nung kaya ko siya kinukuha. Para may pagmalaki ako sa inyo pag nagturo ako. Yun nga kapatid. Kaya nga, nagtatanggalan tayo ng maskara dito. Sino katulad ko dito? Di ba? Ganito yun, ha? Ano ha? Di sabi, hindi kayo pumayag. Din ako na-rebuke ni Lord. Una, pasalamat ako hindi pumayag. Tapos na-realize ko, mali pala. Mali yung motibo ko. Para lamang pagka nagturo ako sa iba, di ba no? At maganda nga naman ang illustration ko, di ba? Ang 12 ko, isa doon ay doctor. Parang depende ba? Di ba? May inapos din ako, engineer na member natin. Ako sabi ko, Brad, kulang pa ako ng isa. Baka pwede ka mapasama sa 12 ko. Nag-turn down din. Sabi niya, pastor, kontatista ang nare-receive ko, kaya niyo bang ibigay sa akin? Nagulat ako.
Yung nare-receive daw niya, kaya ko ba daw ibigay? Sabi ko, bakit? Aba, yung oras na kukunin niyo sa akin, mahal ang oras ko. Grabe ka ako to. Bakit ko siya kinukuha as part of my 12? Para makipagmalaki ko rin. May doktor na, may engineer pa. Later on, kaya pala, hindi pumayag si Lord na kunin ko sila. Magkakaroon ako ng sakit ng ulo lang. Amen? At saka mali ang aking motibo. Ito, tinuturo ko sa inyo ito. Maganda magturo ng kapalpakan, hindi puro perfect. Amen? Ayoko binubuksan ko puso ko sa inyo, ayoko maging hypocrite na parang super spiritual. At least, di ba, may kailangan din tayo. Nagdumasabi sa akin yun, pero hindi pinapayagan ng Diyos. Amen? Kasi nga, pinag-uusapan natin yung proud eh, pagiging proud eh. Amen? Alam nga naman illustrate ko, lagi akong humble. Alam niyo po, lagi akong humble. Di ba? Hindi. Siyempre, ako nakaka-pride din. Kaya lang, iniingatan ako ng Diyos na huwag mangyari na pumasok yun. Amen. Tuluyang pumasok yun at mahayag. Tapos yung mga kinukuha ko, later on, magiging problema ko. Ito nga may kinuha ko eh. Tignan niyo, hindi naman ito doktor. Hindi naman ito engineer. Ano yung kinuha ko? Yung kinuha ko, isang first year high school student lang. Kasama sa aking 12, first year high school student. Nag-aaral sa Ramon Magsaysay, dyan sa Espanya. Tumatayo sa klase, pati yung teacher niya, nadala niya sa church. Wow. Dahil nakita nga daw na agresibo sa pag-cell group doon sa Ramon Magsaysay, dyan sa Espanya. Tabi ng UST. So, tingnan nyo, first year lang yun. Nagka-problema ako sa kanya. Ano siya? Madaldal. Bungangero. Hindi secretive. Ha? Sa cell group, siyempre, di ba? Nag-o-open ako doon ng ilang problema natin sa ilang kapatiran Aba ka mo, ikinwento. Di kinausap ko siya. Tapos sabi ko sa kanya, kako, ikaw ay aking ipinagpapahinga muna dito sa aking meeting ng 12. Alam nyo, hindi na po nagpakita. Inabot ng mahigit, mag-iisang buwan, hindi na po umatin sa church, hindi na po umatin ng anumang activities ng church. Pinatawag ko. Sabi ko, bakit hindi ka na nag-attend? Sa cell group, sabi ko, hindi na muna kita pinapa-attend sandali. Pero hindi ko sinasabing, hindi ka na magkapakita sa buong panahon. Sabi ko gano'n, aminin mo, hindi na nakita. Sabi niya, alam, kasi po, makikita po ng marami na hindi ako kasama sa meeting ng inyong 12. Nahihiya ako sa kanila. At saka tinitingala ho kasi ako ngayon Sabi ko, tingnan mo, alam mo, gumagawa sa'yo, pride. Oo nga po, nagka-pride ako Sabi niya. Tingnan nyo. May mga assignment ako pinagawa sa kanya, hindi niya ginawa, hindi nagpakita sa church. Sabi ko, itong assignment mo, dadalhin mo yung mga ranang ganito, yung teacher mo, ito ganyan. Wala, di nagpakita. Siyempre, part ko siya ng 12 ba Hindi ko muna siya pinaatin muna dahil may mga pinag-uusapang maselang bagay dahil bungangero nga. Yung tao. Anong problema ko na nakuha rito? Pride. Next, kapatid, na po pwede na pagmula ng pride, yung edad. Yung edad. Kaya huwag kang basta kukuha ng matanda masyado.
Baka habang nag-share ka, sasabihin sa'yo, teka muna, pastor, pwede ba makisabat? Samantala, ako pinakamatanda sa inyong lahat dito. Pakinggan niyo ako. Tingnan mo, pati pastor, ikaw, sasabihin sa'yo, pakinig ka sa kanya, dahil siya pinakamatanda. Right po yun, makakaproblema ka. Nangyari po yan, kapatid, sa cell group ng misis ko. Dahil meron isang matanda siyang nakuha, nagkakaroon ng pagpapayo si misis. Sabi nung isa, pwede ba ako makapagsalita, pastora? Pwede. Okay, bilang isang matanda, ito pong payo ko sa inyong lahat. Sinumbong sa akin ang misis ko eh. Siya daw ang sundin. Ako ang sundin ninyo. Ako ang pastor, ako ang pinakamatanda dito. Siyempre, siya ang pastora, siya ang cell leader eh. Siya daw ang dapat sundin. Sa lahat ng mga ating pinagmimitingan, dapat ako ang masusunod. Dahil ako ang pinakamatanda, ako ay 83. Si pastora ay 57. Tanda sa akin ng 5 taon. Tama ba ako? 57, 83. Uy, sana huwag manood. So mga kapatid, ganun po yun. Sabi ko, sweetheart, di tama yun. Pride, yung edad daw. Ay, ako kala ka, huwag naman masyado matanda. No? Ano pa kapatid minsan? Yung title, tsaka yung position. Title niya, delikado rin po. Katulad niya, naimbitahan ako sa Cubao, malapit sa Amkrami. Ang mga member pa ito, Colonel. Colonel lang po. Pinakilala sa akin yung Colonel. Pastor, member ko po, si Colonel ganito. Kayo po pala si Colonel. Mamaya, nag-uusap-usap kami. Sabi ng pastor, alam mo pastor, sa cell group namin, sa group ko ito si Colonel eh. Isa sa mga 12 ko. Maigi. Tapos sabi ng Colonel, kaya nga pastor eh, ambition ko sa aming 12. Tingin ako sa pastor, ambition ko, ganitong gagawin namin. Di ba pastor, ano? Kaya ito supportive sa akin to si pastor eh. Totoo, ginamit yung authority niya bilang Colonel. Hindi porke Colonel, akala mataas na siya sa pastor. Tingin ako kay pastor, Si pastor, tingin lang sa akin. Sabi siguro, naunawaan ko na. Colonel eh. Yan po, malaking problema yan. Di ba? Paano kung 12 mo si General Espina ng NCRPO ngayon? Di ba? Pwedeng, ano yun? Magka-pride talaga ang babangga mo sa kanya. At kung may mga accomplishments and success yung tao, na-encounter mo yan. Alamin mo yung 12 mo ngayon. Ano ba? May mga accomplishments and success ba yung mga 12 mo? Yes. Kaka-problema ka bandang huli dyan. Kailangan adjust ka dyan. Kailangan, hindi pwedeng ikaw ang didiktahan dyan at parang sila yung nagmamayabang. No? Pagmamalaki pa nila sa iyo yung kanilang mga diploma. Okay. Number 5 natin. Number 5. Problems you may encounter. Number 5 is they don't see the importance of following a leader. Ikalima, na common hindrance why your 12 can follow you is because they don't see the importance of following a leader. Hindi nila nakikita ang kahalagahan ng pagsunod. Pagsunod o kaya naman yung pagsunod nga sa ehemplo na ipinakikita ng isang leader. May mga ganyan po. Samantalang ang Bible nagtuturo that we need to follow our leader. Hebrews 13 verse 7. Tungayan natin ang Hebrews 13:7. It says here, remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Okay? Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. So, mismo ang Bible nagtuturo about the importance of imitating or following
our leaders. Kailangan makita nila ang kahalagahan ng pagsunod sa mga to. Pag hindi nakita nila ang kahalagahan na kailangan sundin ang yapak mo, magkakaproblema ka. Kasi, ang purpose mo talaga to disciple them, di ba? Ay para mag-multiply ka sa kanila. Yung example ng iyong prayer life, kailangan nakopya nila. Kung bumababad ka ng 4 hours sa presence ni God, ganun dapat na napoproduce mo sa leaders mo. Sa 12 mo. Ganun talaga dapat Bumababad ka ng 4 hours, dapat ganun. Di ba ganun ginawa ni Jesus Christ? Kaya nga, pagkatapos ni Lord na umakyat sa langit, yun yung ginawa ng mga disciples niya, bumabad talaga sa presensya ng Diyos. Kasi yun ang nakikita nila kay Lord. Ngayon, pag hindi sila, nakikita natin na hindi sila ganun, parang nawawalang kabuluhan yung pagsusumikap mo. Nadi-discourage ka na dahil dyan. Kasi wala ka nakikita na gumagaya sa iyo Number 6 problem or common possible problem, they are not attracted to you. Or they are not attracted to their leader. Bakit kaya? Ikaw ang leader nila. Pero hindi sila attracted sa iyo. Ano ibig sabihin they are not attracted to you? Yan bang wala kang dating sa kanila? Ang dating sa iyo, para kang pipitsugin sa kanila. Parang wala kang kay sa kanila. Ganun po. Kaya ang labas lang, pag nagtawag ka ng meeting, di ba? May cell group tayo, hindi darating yung iba. Parang hindi pinipigang halaga yung pag-cell group mo. Tapos pagka naman nagle-lecture ka sa kanila, nakita mo, hindi ka pinakikinggan ng gusto. Kapatid, pwede po yan. Kasi you are not attracted to them. Ngayon, eto, hindi naman para magpa-impress ka, Ang gawin mo, isama mo sila sa iyong gagawing personal evangelism. Ipakita mo sa kanila, you are effective. Di ba? Halika, sama ka sa akin. Yan. Tapos i-sharean siya. Ganun po. At napatanggap mo ngayon, yung tao. Halika ngayon, sama ka sa akin. Yan ginawa ko hindi na. Tapos sasabihin niya, ano pong sikreto ninyo? Napasunod niyo po sa prayer, tapos naging parang close. Ganyan ang ginawa mo dun sa aking mga 12 Naging close niyo po yung na-share natin. Ako po hirap na hirap. Iniisip ko, praise God, iba po kayo, pastor. Nakukuha ko yung kanyang Iisip ko, kaya hindi pipitsugin tong leader mong to. Amen? Kaya tuloy ma-attract siya sa'yo na pag nagtawag, si pastor magtuturo ng evangelism, atid tayo! Mahusay sa evangelism si pastor! Pero yung, atid tayo! Pagtuturo ng evangelism, sabi nung isa, di wala nga nadadalang kaluluwa ng isa yan sa church magtuturo ng evangelism. Amen? Magtuturo ng evangelism ang pastor, ni siya mismo. Walang personal experience. Wala nga nadadala. Di ba? Pag tumayo, sabihin ni pastor, mga kapatid, gusto ko pakilala sa inyo ang 4 na napagwagian ko sa buong linggo ito. Pakitayo po yung 4. Wow! Di ba? Kaya pag sinabi, mag-election ako mag-evangelism, wow, they are attracted to you. Kasi nakita nila, you are a mother. Huwag kang basta magkakandak ng School of Evangelism. Tinginan yun. School of Evangelism daw si pastor. Ni isa nga, wala pa nadala yun
Nalalaman ko eh. Amen! Tuturuan tayo paano raw mag-akay. Dapat siya ang turuan ko. Tuloy kaya doon! Kapatid! Amen! Yan! Oh, nakikinig ba kayo sa akin mga pastor? Kayo magagalit Peter Di Baga. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Yung kaya bago mag-conduct, ano ba, ng SOE, School of Evangelism, gawin mo muna. Tapos dalhin mo yung napagwagay mo sa church, pakilala mo. Di ba? Siya po. Tapos pagtapos ang gawain, dala-dala mo sila. Napagbagyan ko yan. Napagbagyan ko yan. Di ba? Yung iba nahihiya. Ay, napagbagyan niyo po, isa nila. Buti pa si Pastor nagwawagi. Ako, wala akong napagwawagian eh. Kakahiya naman. Kaya pag sinabi sa Pastor, may School of Evangelism, puntaan lahat. Hirap yung si Pastor, may School of Evangelism, wala nagpupunta. Ni isa na lang, pati misis hindi na nagpunta. Bakit? Eh, pati yung misis, alam eh. Hindi wala naman ang pagwawagian ng mister ko din, magtuturo ng School of Evangelism. Marami siyang knowledge, kaya lang head knowledge. Amen? Kaya pag merong isang pastor nag-conduct, halimbawa ng isang training, at wala doon ang misis, at wala ang anak, huwag kayong maniwala sa tuturo ng pastor. Bakit? Sapagkat hindi, kaya wala ang misis at ang mga anak dahil sila mismo hindi naniniwala. Malibang, ikaw muna, hindi pa ako tapos eh. Malibang may lakad pala, may importante. Ha? Ha? Ano no? Eh di may misis naman. Depende nga lang, sabi tatanungin muna. Diba? Kung nasa abroad. Amen? Pero siyempre magtatanong naman yun. Magtatanong naman ng mga member eh. Diba? O may School of Evangelism daw. Basta magtuturo sa atin. O para makapagwagi tayo. Eh, may napagwagian na ba si pastor? Di ba marami tayo? Hindi ako nag-akay dun eh. Kasi wala pa akay-akay yan eh. Mga ngata na ng linggo yan eh. Nagpipils lang yan eh. Pero yung pinatanggap ni pastor na yun, bago mo din sa church yun, napatanggap ko na yan eh. Di ba sa totoo lang? Tamahimik lahat. At number 7 kapatid. Naku, masisira ang sa aking salita. Number 7, they are just plain rebellious. Ito ay ka-7 possible problem. They are just plain rebellious. Talagang mga rebelde. Yan isa sa mga nagiging problema po natin. Talagang may mga rebellious na mga napipili tayo. No? Ayaw sumunod sa atin. Rebellious. Ayaw magdibo talaga. Kahit anong gawin mo, ayaw magdibo. Rebelde. Yun. They are just plain rebellious. May ganun talaga. Talaga natin dinidisciple sila. Pagtiyagaan natin sila. Amen po ba mga kapatid? Pero ang sa akin, conclusion ko dito, itong mga 7 possible problems na ito, ma-overcome natin ito if we have the presence of God in our life. Kasi pag naramdaman nila ang presence ni God, titino yung mga taong yan. Hindi sila magmamalaki. Why? Because the presence of God makes the difference. Importante yung presence ni God sa isang sanlibutan. Plain. P-L-I-N. Hindi P-L-I-N-E, plain, ano yun, plano yun. P-L-A-I-N. Just plain rebellious. Yun. Ito po spelling yan. Nagtatali-tali sila kapatid. P-L-A-I-N. Just plain rebellious. Baka may dumrawing pa ng aeroplano dyan. Okay.
So, yan po ang mga 7 possible problems that we may encounter with our prayer. At nawa, ang presence ni God, ito naman ang panglaban natin dyan, walang ibang yung presensya ng Diyos na nasa atin. Tumayo tayo lahat, tayo manalangin. Ama, maraming salamat sa hapon ito na binigay mo sa amin. At dalangin ko sa iyo, O Diyos, na patuloy mo kaming turuan na paano haharapin ang mga problema nito. Lord, help us to understand people and help us, Lord God, na mahubog namin ang mga taong pinagkaloob mo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord.